Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito na. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang ho sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, Tayame Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:03 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kag kaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, Hunyo 18 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita kada aga, Junel Baclay. Kag karon sa aton mga headline. Senator Gatchalian, formal na nga napilian bilang bagong Senate President. Halos 2,000 ka trabaho ginbuksan sang DICT sa giniwat nga trabahong Digital Job Fair. Second quarter national simultaneous earthquake drill hiwaton subong adlaw. 2 ka adlaw nga exercises. Very successful suno kay Governor Defensor. Coastal Defense kag anti-filtration operations gintutukan sa ikaduha nga adlaw sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise. Empleyado sang Kapitolyo nadakpan sa buy-bust operation sa Santa Barbara 7.7 million pesos nga balor sang shabu na kumpiska. Sobra 40 ka aplikante hard on the spot sa trabahong digital
job fair sang DICT. Kag Iloilo City Government magapabilin sa pagpatuman sang 4-day work week arrangement. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:06 sa aga kagkaron sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Formal na nga napilian bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Gileon man ini nga nagsumpa siya katungdanan sa giniwat nga special session kahapon sang Senado, Hunyo 17. Ang 13 ka mga senador nga present sa special session sang Senado, amosanday Senator Sherwin Gatchalian, Ping Lacson, Juan Miguel Zubere, Tito Soto, Chis Escudero, JV Ejercito, Risa Ontiveros, Bamakino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Erwin Tulfo, kag Joel Villanueva. Samtang formal naman nga nagsumpa bilang bago nga Senate President Pro Tempore si Senator Vicente Soto III. Si Senator Juan Miguel Zubiri naman ay nagsumpa bilang Senate Majority Leader kag Chairman sang Senate Committee on Rules. Radyo Pilipinas News. Halos 2,000 katrabaho ginbuksan sang DICT sa trabahong Digital Job Fair sa SMCT Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa balita ni JP Herbas. Dangat sa halos 2,000 katrabaho ang gintanyag sa publiko sa duwa ka adlaw nga trabahong Digital Job Fair 2026. Ang aktibidad ginapangunahan sang Department of Information and Communications Technology kon DICT, kaupo na Department of Labor and Employment Condole kag sang Peso Iloilo City. Sunod sa Peso Iloilo City, may 20 ka kumpanya ang nagpakigbahin sa aktibidad, sa din 13 ang naghalin sa BPO sector. Magluwas sa mga ginbuksan nga trabaho, nagtanyag man sa ginatag sa kaserbisyo ang mga ahensya sang gobyerno kangay sang SSS, BIR, NBI kag DICT. Katuyan sang job fair nga mahatagal sang oportunidad ang mga Pilipino pinaagi sa pag-angot sa mga job seeker sa mga ICT-enabled job. Ang trabahong Digital Job Fair 2026 kabahin sang selebrasyon sang National ICT Month nga ginbuksan mismo sang DICT sa Iloilo City. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Subong adlaw Hunyo 18, Webes, hiwato ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sunod sa Office of the Civil Defense Region 6 ang pilot area amo sa Western Visayas, sang NSED amo ang Western Visayas Medical Center sa distrito sang Mandurriao. Liwat nga pagkatakso ng kahandaan sang pumuluyo lakip na mga healthcare personnel sa tion sang Linog. Una na ginpahayag ni Office of the Civil Defense 6 Director Raul Fernandez, importante ang regular nga pagpanghanda sang pumuluyo. Labi na sa Linog, bangod hindi mapaktan kung saan o ini magaigo. Dugang pa ni Fernandez, strategic man ang pilot area sumbong bangod isa ini ka hospital. Kag diri may baluan kung paano mag-evacuate na mina ang mga madamo ang mga pasyente. Ang ila ginakater kada adlaw. Sa rehiyon ginakabig nga earthquake generators, amo ang West Panay Fault kag ang Negros Trench. Nagapangabay naman ang OCD6 sa tanan nga mga magbuylog sa second quarter NSED kag ululupod nga mag-duck, cover and hold. Radyo Pilipinas News. Palinalago ng duwa ka adlaw nga interagency defense operations exercise na ginhiwat sa Banwa sang Miagao kag San Joaquin sa probinsya sang Iloilo. Suno kay Governor Toto Defensor, local concern ang national security gana importante ang pagbinuligay kag pag-ugyon sang tanan nga ahensya agud proteksyonan ng komunidad. Makit-an sa tagsa ka senaryo nga may maayo nga koordinasyon kag timely response sa mga ahensya sang gobyerno halin sa spillover management kag missile attack senaryo sa Banwa sang Miagao kag coastal defense naman kag infiltration operations sa Banwa sang San Joaquin. Ini pagpakita suno kay defensor sang puwersa sang gobyerno agud maproteksyonan ang mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga pamahon. Radyo Pilipinas News. Hintapos ang kapabilidad sa government forces sa pagresponde sa kaso nga salakayon sa mga armado nga terorista. Ang baybayon sa probinsya sang Iloilo sa ikaduha nga adlaw sa Interagency Territorial Defense Operation sa San Joaquin. Sa giniwat nga exercise, nakabaton impormasyon ang armed forces nga may mga armado nga grupo sakay sa motorbangka nga magasalakay sa barangay o kung sa barangay Igkundao, San Joaquin. Ginalerto ang tanan nga units kag nagluntad ang isa ka engkwentro sa diin nagkaladakpan ang mga miyembro sang terorista.
Magluwas sa enkwentro ginpakita man sa exercise kung ano kahanda ang local government unit kag mga ahensya sang gobyerno insakto nga pagtatap sa mga sibilyan nga apektado sang pagsalakay. Sa ginhiwat nga exercise, nangin kabahin sanday Governor Toto Defensor kag Mayor Joe Abad Lazaro nga nagpalupok sang 105mm artillery cannon. Nakigbahin sa ni Governor Defensor kag Mayor Joe Abad Lazaro sa ginpatigayon nga Territorial Defense Operations Exercise. Natagaan man sang kahigayunan ang duha ka opisyal nga makapalupok sa artillery cannon nga kabahin sang coastal defense kag anti-infiltration efforts sa barangay Kataan kag barangay Igkundao. Katuyuan sang ITDOX nga pabakuron pa ang preparasyon sa anuman nga pamahog nga posibleng magtublag sa probinsya pinaagi sa capability building efforts. Radyo Pilipinas News. Dakop sa Provincial Drug Enforcement Unit ang drug suspect nga empleyado sang Iloilo Provincial Capital sa ginpatigayon nga buy-bust operation sa barangay Kamambugan, Santa Barbara, Iloilo. Ang suspect amo si Giovanni Villa Adelantar, 51 anyos, truck driver, kag residente sa barangay Don Lutero East, Haniway, Iloilo. Nakumpiska sa suspect ang 1.14 kilos sang shabu nga nagabalor 7.7 million pesos paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pagatubangon sang suspect. Radyo Pilipinas News. Nagakadapat lamang sa kay Governor Toto Defensor nga tubangon sang empleyado sang Kapitolyo ang layi kasunod sang pagkadakop sini sa buy-bust operation sa Santa Barbara suno kay Governor Defensor at tubangon niya dapat ang responsibilidad kag ang kaso nga ipasaka batok sa iya. Wala man nagkulang ang Iloilo Provincial Government sa kampanya kontra illegal nga droga bago nagapatigayon man sila sang random drug test sa ilang mga empleyado. Apang kung kinahanglan pa sang dugang nga pagbantay sa mga empleyado bukas naman ng gobernador nga pasanyugon pa ang ilang mga ginapatuman nga mga kasuguan sa sulod sang provincial government. Naibuluan nga 7.7 million pesos nga balor sang shabu ang nakumpiska sa empleyado sang Iloilo Provincial Capital sa ginkasa nga buy-bust operation sa Santa Barbara. Radyo Pilipinas News. Mas sobrang 40 ka-aplikante na hard on the spot sa trabahong digital job fair sang DICT sa Iloilo. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, Nagdangat na sa masobra 40 ka aplikante ang hired on the spot sa duwa ka adlaw nga trabahong digital job fair nga ginpatigayon sang Department of Information Communications Technology sa SMCT Iloilo. Sa unang nga adlaw pa lang sang programa, nagdangat na sa 276 ka aplikante ang na-register kag 40 ang gilayon nga nakaangkon sang trabaho. Isa sa mga maswerte nga nakakuha sang trabaho si Salvacion Cabarles, fresh graduate gikan sa Liganes Iloilo na hired on the spot bilang cashier sa SM Delgado. Suno kay Cabarles, dako gid ang nabulig sang programa sang DICT para sa ilang nga mga fresh graduate ilabi na subong nga mabudlay mangita sang obra kag nagpalabot ini sang dako nga pasasalamat sa ahensya. Ini nga job fair ang kabahin sang pagsaulog sang National ICT Month subong nga bulan sang Hunyo. Michael Johnson de la Cruz, WVSU Intern, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Government magapabilin sa pagpatuman sang 4-day work week arrangement. Radyo Pilipinas Sa detalye sang balita, magapabilin ang implementasyon sang 4-day work week arrangement sang Iloilo City Government. Ginpahayag ni Joy Fantilaga Gorsal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas, nga ini ang nahisuno sa clarification gikan sa Department of Interior and Local Government. Sa response ng DILG, ginklaro sang ahensya nga nagapabilin nga align sa national directives, partikular sa Memorandum Circular number 114 kag EO 110 ang implementasyon sang 4-day work week kag nagapabilin ini nga epektibo kag ang presidente lang ang may gahom sa pagbawi isang mando. Matandaan nga may rekomendasyon ang Iloilo City Crisis Management Council nga naga-normalize na sa sitwasyon sa syudad, apang ginatagan gyapon importansya ang pag-comply sa direktiba sang national government. Magapadayon naman ang implementasyon sang 4-day on-site work kag alternative work arrangements samtang nagahulat sang dugang nga guidance sa national government kag sa Office of the President. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas
Radyo Pilipinas News. Mga magagmayng negosyante sa Western Visayas ginpabaskog pa sang DICT. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Balita ni JP Nagdiwat Habas. ng libreng learning session ng Department of Information and Communications Technology kung DICT para sa mga maghagmay nga negosyante sa rehiyon. Katuyan sang libreng learning session nga mapasangkad pa ang hibalo sa mga MSMEs sa pagbaliga online. Lakip diri ang paggamit sang AI sa branding kag social media. Gitpatpat man sang DICT ang tuhoy sa cybersecurity, social services protection, Google Workspace kag pag-onboard sa online e-commerce platform kag mobile shopping app. Ang aktibidad kabayan sa serbasyon sang National ICT Month subong nga bulan sang Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DOH Western Visayas Center for Health and Development plano nga magtukod sang Bukas Center sa Banwasang Batad, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Plano sa Department of Health Western Visayas Center for Health and Development nga magtukod sa bagong urgent care and ambulatory service o kung Bukas Center sa munisipalidad sang Batad, Iloilo. Sa giniwat nga media forum sa DOH Western Visayas CHD, ginpahayag ni Regional Director Dr. Helen Tobias nga ang pagatukuron nga Bukas Center pagadumalahon sang Don Jose S. Monfort Medical Center o kung DJSMMC. Sa karon may yara pa nang sang 3 ka Bukas Center sa Riyon sa East nga nahamtang sa DJSMMC sa Barotac Nuevo, Western Visayas Medical Center sa siyudad sa Iloilo, kag Western Visayas Sanitarium and General Hospital sa Santa Barbara, Iloilo. Pananglit nga kung maaprobahan ang pagtukod sa Bukas Center sa Batad, hindi na kinahanglan pa nga magpadulong sa mga pasyente sa Batad kag sa mga kalapit nga mga munisipalidad agud mag-avail sang libre o kon highly subsidized nga urgent care, minor surgeries, diagnostic testing kag specialized outpatient consultation sa Barotac Nuevo, Santa Barbara o kon sa siyudad sang Iloilo. That we are planning to open up Bukas Center in Batang. So, kaya nga sabi ko, yung 2 to 3 years siguro because we are, of course, bagong construction. So, hopefully po, yun yung first for the Iloilo province in Batang po. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Dr. Tobias. Samtang klaro naman ni Christine Mosqueda, Nurse 5 sa Health Facilities Development Unit sang DOH Western Visayas CHD kung nga sa Batad na pilian yung ibutang ang Bukas Center. Pahayag ni Mosqueda nga isa ang probinsya sang Iloilo sa recipients sang Health System Resilience Project o kon HSRP sang DOH sa bilog nga pungsod. Ang HSRP nagatuyo nga maguman sang climate resilient nga provincial health systems agud papasugon ang health emergency response systems kag pasangkaron ang digital health transformation. Dugang pa ni Mosqueda nga sulod man sa kriteria ang Batad nga pagatukuran sa Bukas Center bangon isa man ini sa mga banwa nga wala sang access sa DOH hospital sa sulod sang 1 ka oras nga travel time. Pasok man si Batad sa within 1 hour ba lang na wala access sa atong DOH hospital. And also, actually, they already also explored man sa other areas but nang diri naswak sa Batad ang mga criteria no when choosing maging off-site as Bukas Center sa Monfort. Nabatian ang kabahin sang pahayag ni Mosqueda. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. EMB Region 6 nagiwat sang initial nga assessment sa gas emission sa Tasok sa Banwasang Dueñas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Hope Torichante. Naghiwat sang initial nga assessment ang Environmental Management Bureau Region 6 sa ginreport nga gas emission sa ginkutkot nga tasok sa Barangay Fundacion, Dueñas, Iloilo. Naggamit ang EMB Region 6 personnel sang portable gas analyzer agud matumod ang presensya sang gas sa tasok kag natukiban ang kapin 10% nga volume sang methane, isa ka natural nga gas nga sarang matugas sa mga naga-decompose nga organic matter sa idalom sang duta. Pahayag sang EMB indi ining unang report sang gas emission sa ginkutkot nga water source sa Banwasang Dueñas. Sang Marso 2024, naghiwat man sang investigasyon ng EMB Region 6
sa barangay Tinukuan sa diin nagwa nga positibo ang gas emission halin sa buho kag ginrekomendar ang mga tikang agud malikawan ang potensyal nga peligro kag kalayo. Sa pihak nga may pagkaanggid ang naobserbahan sa duha ka insidente sa Banwa, ginklaro sang EMB nga kinahanglan sa gihapon ang mas id-id pa nga eksaminasyon agud may baluan kung pareho ang ginhalinan o kung origin sang duha. Sa karon, ginsiling sang EMB nga hindi pa fully established ang source kag kumpleto nga komposisyon sang gas sa barangay Fundasyon. Kag nagakinahanglan pa sang dugang nga field investigation kag koordinasyon sa mga ahensya sang gobyerno. Ginpanumduman naman ang publiko sang ahensya nga likawan ang pagpanigarilyo, pagsindi sang suga o kung paghiwat sa aktibidad nga posible makatugas ang kalayo sa lugar. Ginreport sang EMB Region 6 nga nakapakig-angot na sila sa Department of Energy, Mines and Geosciences Bureau, Bureau of Fire Protection kag local government units sang Dueñas. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LTO Region 6 nagpapanahog sang show cause order batok sa isa ka abogado sang City Legal Office. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginpapanahugan sa show cause order sa Land Transportation Office 6 isa ka abogado sa City Legal Office ng Iloilo City Government matapos ginaligar nagpakita sa hindi maayong pamatasan ng insulto ay nagpamahog sa isa ka LTO law enforcer. Sa opisyal na pahayag sang LTO Region 6 ginpahayag ni Regional Director Attorney Gadyoso Iduspan II nga wala nila ginatolerar ang among asay sang hitabo kay wala man sila sang pinilian sa pagpatuman sang layi. Dugang pa ni RD Iduspan nga dapat respetuhon ang layi kag bisan pa ang mga enforcers nga nagapatuman lamang sang kasuguan anuman ang posisyon kag estado sa kabuhi. Sang Hunyo 11 sang ginserbe ang show cause order batok sa abogado nga katapo sang City Legal Office. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka DepEd 6 personnel regional qualifiers sa 2026 Gawad Lingkod Bayan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Tatlo ka personnel sa Department of Education o DepEd Region 6 ang regional qualifiers sa 2026 Gawad Lingkod Bayani sang Civil Service Commission o CSC Region 6. Gawad Pag-asa qualifiers si Maribeth Baldonado, Project Development Officer 2 sa Schools Division Office of Rojas City, samtang gawad ng Bayan qualifiers naman sa Darwin Tadifa, Master Teacher 2 sang SDO Iloilo, kag Marvic Martires, Chief Education Supervisor sang SDO Rojas City. Ginpanginbulahan naman sang DepEd 6 ang kadalagan sang personnel sa sini nga Regional Gawad Lingkod Bayani. Ang Gawad Lingkod Bayani mayara sang tatlo ka awards. Ang Gawad Lingkod Bayan ang pangulo nga nagakilala sang outstanding work performance kag kontribusyon nga may national impact. Gawad dangal ng bayan nga gina-confer sa isa ka individual nga nagpakita sang extraordinary act o kon public service kag consistent sa pagpakita sang exemplary ethical behavior sa Republic Act No. 6713 o kon ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees kag ang Gawad Pag-asa para sa mga individual o kon grupo sa mga civil servant kung sa diin ginakilala ang work performance kag ang ila outstanding contribution nga nakabenepisyo ang masobra sa isa ka departamento sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Anti-dengue run hiwaton sa Domingo, Hunyo 21, road closure igapatuman sa pila ka karsada sa downtown area. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Pagkasiraduhan sa mga motorista ang pila ka mga karsada sa city proper area sugod alas 4 sang kaagahon sa maabot nga Domingo, Hunyo 21 kasunod sang pagkahiwaton nga anti-dengue fun run. Kabahin nini isang pagdumdum sa Dengue Awareness Month subong nga bulan sang Hunyo nga nagapanumdum sa pamuluyo nga magbuylog sa kampanya kontra dengue labi na ang pagpanglimpyo sa mga ugsaran kag mga ilistaran sang lamok. Sakop sang road closure ang area halin sa Iloilo Provincial Capital padulong sa Roberto Montinola Street, James Basa Street pakadto sa Ramon Muzonia Street, lapos sa Fort San Pedro Drive, Muliluni Street, Cesar Dirlon Bridge pabalik sa Provincial Capital bilang finish line. Ginaabisuhan sang Iloilo City Traffic Management Transportation Office ang mga motorista nga magpangita sa alternatibo nga karsada o kunalagyan agud hindi mahulan sa trapiko. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Lupit ginhawa
o kon sang DOH Iloilo kag Provincial Health Office subong man LGU uton ginpatigayon kadungan sa pagsaulog sang Men's Health Month sini nga Hunyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Naghiwat ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development sang lupit-gupit #kami na Men Advocacy Campaign sa munisipalidad sang Oton bilang kabahin sa pagsaulog sang Men's Health Month sini nga bulan sang Hunyo. Ang kahiwatan nga partnership sa Iloilo Provincial Health Office o PHO kag local government units ang Oton nagatuyo nga i-highlight ang importansya sa paghatag pagtamon sa ikayong lawas kag kaayuhan sang kalalakihan pinaagi sa pagdala sang health information kag mga serbisyo sa komunidad. Paagi sa diskusyon gininganyo ang mga partisipante nga mag-adapt sang healthy lifestyle, magpakonsulta kag mangin proaktibo sa pagatipan sa kabug-usan nga ikaayong lawas. Nagbenepisyo man ang mga partisipante sa libre nga medical kag dental consultation kag libre nga haircut nga gintanyag sang 3rd Infantry Division kag Philippine National Police. Yaran sa kaliwatan sa DOH 6 Regional Director Dr. Helen Tobias, Dr. Ramon Mateo Grecia Jr., Dentistry kag Men's Health Coordinator, Dr. Jem Laurie Bora, Medical Officer for kag Family Health and Nutrition Section Head Section, Dr. Fritzy Ansoset Heroso Diquito, Head sang Health Promotion and Communication Management Section sang DOH Region 6, Diadema Vigo, Municipal Administrator nga nagtiglawas kay Oton Mayor Sofronio Fusin Jr., Dr. Roddy Labis, Head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo PHO, lakip man si Road Safety Coordinator Sandy Soltes, Population Program Officer Ella Dar Elijah Sandig, Municipal Health Officer nga si Dr. Sally Ticao, kag personnel sang Rural Health Unit sang Oton, kag HPCMS team. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas gitalantaw kung sarang mangin kabahin sang cruise routes sa tapos sang ginhiwat nga inspeksyonon sang International Cruise Line. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye Pilipinas. sa balita. Mangin kabahin ng Western Visayas sa mangin ruta sang cruise ship sa tapos nga padulungan sang International Cruise Line. Sini nga bulan sang Hunyo, ginpangunahan sang Department of Tourism Region 6, Iloilo City Government, Provincial Government sang Guimaras, Philippine Ports Authority Region 6 kag Southwest Tours ang site kag operational inspection sa shore excursion kag port agents sang luxury cruise line nga Company de Ponant. Ginpasundayag sa mga bisita ang mga pantalan, atraksyon, shore excursion kag mga tumalagsahon nga tourism experiences sang Iloilo City kag Guimaras nga sarang matanyag sa international cruise passengers. Ang assessment nang inkabahin sang evaluation process sang cruise line sa posibilidad nga malakip ang mga destinasyon sang rehiyon sa mga itinerary sang cruise ship sa palaabuton. Ang validation team ginabug-usan sa mga tiglawas sang Travel People, Wallen Philippines Shipping Incorporated, kag Wilhelm Stan Smith Bell. Sunod sa DOT, hindi lang pagpadamo sang bisita ang benepisyo sang cruise tourism, kundi ang paghatag sang mas damo nga oportunidad sa mga transport providers, tour guides, restaurants, hotels, souvenir shops, mga mangunguma kag iban pa nga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:29 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Agin nyo nabatian ang detalye sa managapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes June 18, 2026. Sa dugang pang mga balita kag impormasyon, please share, follow kag like lang sa aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa aton siniya mga FB Live viewers nga nagapod sa aton siniya nga pagpangalagad. Kita-kita karon sa programa Iloilo Morning. Ako nagid lamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Jinel Baclay. Ayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa
kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.